Greetings mga kababayan. Harinawa sa mga oras na ito, saan man kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Sa mga baguhan pa lang po, ito pong muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong legal aid public service program ng inyong lingkod in collaboration with the Great Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Paalala lang po, ang ating pong tinatalakay o natalakay na sa ating mga videos ay huwag po niyong maituturing na isang legal opinion bagkos consider our discussion for academic purposes only. Kung meron man po kayong compelling reason or issues, always consult your lawyer, no, in your community. Alright, okay. Ngayon, sa mga hindi pa po nakakilala sa atin, yung mga baguhan pa lang, be sure to remember, i-click po ninyo yung subscribe, share, at like at saka yung notification bell po natin upang sa ganon yung ating po mga kababayan, inyong mga kamag-anak, no, at kakikilala, no, ay sila din ay magkaroon ng opportunity na matuto sa ating mga pinag-usapan. Kasi po, tulad ng sinasabi natin, lamang na pag may alam sa batas. Maring sa ngayon, ang ating napag-usapan dito sa iba ay maring walang relevance, pero sa iba naman ay napakahalaga. But nonetheless, no, pag ito'y may alam kayo tungkol sa batas, ay palagi natin sinasabi, lamang na pag may alam sa batas. Alright. So, ang ating pong iti-take up, no, sa ating sa episode nito ay may kinalaman sa isang sulat sa atin, no, ni Lizelle, itago natin isang si Lizelle, okay? Sabi niya, good evening, attorney. Pwede po ba naming gawin? Ano daw ang pwede nilang gawin sa lupa ng stepfather? Kasi sabi niya, patay na po siya at di sila kasal ng kanyang nanay. Okay? At nagsama po sila ng 10 years at patay na din po yung legal wife ng stepfather niya at wala din silang anak. Sabi niya, siya daw bilang stepdaughter, ay siya na yung tinuturing na anak at siya din po ang nagpa-renovate ng bahay, no, ng presumably pagmamay-ari ng stepfather po nila. Ngayon ay mayroon po nagpapalis sa kanila na hindi po maliwanag kung sino yung papalis, but presumably ito yung mga tinatawag nating collateral relatives ng kanyang stepfather. Kaya collateral sila dahil wala na nga anak ang stepfather niya at wala na ring asawa, that means wala pong compulsory heirs. Okay? So pag walang compulsory heirs, okay, ang next na in line na mag-inherit ay yung collateral relatives. Like, sino yun? Of course, it could be the siblings of the stepfather. Okay? Ngayon, ang tanong kasi niya dito, ay in the absence of that deed of sale, no? Kasi may deed of sale daw eh. So presumably, yung bahay na sinasabi o yung lupa ay ibinenta ng kanyang stepfather doon sa kanyang nanay. So presumably, sana naman yung deed of sale niya yun ay notaryado. Okay? Kung ito nga ang nangyari na notaryado naman yung deed of sale at considering na kayo yung pa-renovate doon sa bahay, aba meron po kayong karapatan na manatili doon sa bahay. At pinaka-core scenario, abay bayaran kayo doon sa inyong nagastos pag sa pa-renovate. Now, in the event naman na yung notarized deed of sale ay binenta nga ng stepfather mo doon sa nanay mo. Okay? So ito yung nagpapatunay na ang nagmamayari ngayon ng lupa at yung bahay ay hindi na yung stepfather ninyo, kung hindi ang nanay na ninyo. Okay? Dahil at the time na nagpirmahan sila ng deed of sale, okay, ang ownership po ng lupa o ng property ay nailipat na sa pangalan ng inyong nanay. Okay? At dahil nailipat na sa kanya, siya na yung may-ari. Ngayon, dahil siya na yung may-ari, at the time na namatay yung stepfather mo, yung kanya mga relatives, okay, na naghahabol o nagpapali sa iyo, ay wala na silang karapatan doon sa property. Bakit? Hindi na ito maituring naman na dahil at that time na buhay pa si stepfather mo,
nilipat na niya ang pagmamay-ari ng bahay at lupa sa iyong nanay. Okay? So yun po ang ating tatandaan, ha. At dahil kayo ay in possession doon sa lupa, at kung mayroong kayong hawak-hawak na deed of sale, and hopefully this is a notarized deed of sale, ay ito pong papatibay na nagkaroon na po ng rights at nailipat na sa nanay mo ang nasabing property. Now, assuming na hindi ito na-notarize, yung deed of sale, may paraan pa naman po. Maaaring mag-file kayo sa korte ng petition for to prove due execution, na kung saan yung hindi notarized na deed of sale ay papatunayan nyo sa korte na ito ay nilagdaan na nagkaroon talaga ng bilihan between yung stepfather mo at saka yung iyong nanay. In this way, pag napatunayan sa korte yon, kahit hindi notarized, ay magbibigay po ng order ang korte na kung saan kikilalanin ang deed of absolute sale na isang public instrument. Kasi sa batas po natin, no, ang maaari lang i-register sa Register of Deeds as a public instrument ay yung deed of absolute sale na notaryado. So in this particular case, okay, kung hindi notaryado yon, ang korte na mismo ang mag-recognize doon sa inyong deed of sale na ang nasabing dokumento is a public instrument at kinikilala ito ng korte. Okay. So, ngayon, it's not also written in your letter, no? Kung buhay pa ba yung mother mo, but presumably buhay pa siya. Now, assuming na wala na si mother mo, since yung mother mo ang may-ari na ng lupa at bahay, okay? At kayo yung heir niya, kayo na nagsusulong anak, kayo ngayon niyang mahalili doon sa rights of ownership ng inyong namatay na nanay, assuming na wala na siya, no? So, dahil kayo yung sole heir, okay, ay lalong mas matitibay ang inyong karapatan doon sa nasabing property. Okay? So, sana sa pamagitan ng ating pag-usapan, no, magkaroon po kayo ng guidance, no, kung ano ba dapat ninyong gawin. But to be sure, ay kasi po, yung iba hindi kasi kompleto yung sulat ninyo, pinaka-the best is magkonsulta kayo doon sa lawyer. Tapos, examine po ninyo ang deed of sale, no? At upang sa ganon ay makapagbigay po ng tamang o kaakibat na legal remedies na i-rekomenda sa inyo ng lawyer kung ano yung dapat ninyong gawin. Now, pending the resolution of this issue, kahit na namin pinapalis kayo, wag kayong umalis doon sa lupa at sa bahay. Bakit? In possession kayo ngayon. You are I would say, a de jure possession doon sa property. At maaari lang kayong paalisin sa court ng lupa o bahay kung merong court order. Now, the fact na meron kang pinanghawakang dokumento, ay panindigan nyo ito. Okay? Based on that document, kasi nakasalalay ang inyong karapatan at karapatan ng inyong nanay doon sa nasabing property. Okay? Sana po maliwanag po ang ating at nabigyan po natin ng kaakibat na kaalaman ang ating viewer, no, sa episode na ito. Okay? So sa mga nahuli ngayon pa lang magbubukas ng kanilang computer, no, ay paki-replay na lang po ninyo ang ating mga videos upang sa ganon masimulan po ninyo sa umpisa kung ano yung punot dulo ng usaping ito. At wag nyo pong, and always remember, no, paki-click naman po yung subscribe, like, share, at saka yung notification bell upang sa ganon, no, ay mahuhuli naman tayo ng algorithm ng YouTube. At saka ay yung inyong mga kaibigan, kapatid, kamag-anak o kakilala, ay meron din silang opportunity na mas share nila
yung ating napag-usapan at kaalaman. Tulad tayong sinasabi natin, lamang na pag may alam sa batas. Hanggang dito na lamang tayo at marami pong salamat sa inyong panahon. See you in the next video and live streaming. Bye-bye.